Dear Admin, ako si Jenny, 32 years old, may asawa at isang anak. Isa akong domestic helper dito sa Qatar at halos 4 years na akong nagtitiis malayo sa pamilya ko para lang maiahon sila sa hirap. Nung una, punong-puno ako ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko lahat ng pagod at lungkot basta mabigyan ko lang ng magandang buhay ang asawa at anak ko sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko unti-unti akong nauubos. Hindi lang bilang OFW kundi bilang babae at asawa. Araw-araw pare-pareho lang ang routine ko rito sa bahay ni na Sir Khalid at Ma'am Farah. Gigising ako bago sumikat ang araw para maghanda ng almusal, maglinis ng buong bahay, maglaba, magplantsa at magluto. Minsan halos hindi na ako nakakaupo sa sobrang dami ng gawain. Kapag gabi na at tahimik na ang buong bahay, saka ko lang nararamdaman ang bigat ng pagod at pangungulila. Ang asawa ko sa Pilipinas si Noel. May mga pagkakataong may trabaho siya, pero madalas din siyang mawalan ng pagkakakitaan. Kaya halos lahat ng responsibilidad napunta sa akin. Tuition ng anak namin, pambayad sa utang, maintenance ng nanay niya, pagkain araw-araw, lahat ako ang sumasalo. Hindi ko naman sila matiis dahil pamilya ko sila. Pero habang tumatagal, parang pera na lang ang tingin nila sa akin. Kapag tumatawag si Noel, halos puro problema na lang ang laman ng usapan namin. Jenny, baka pwede dagdagan mo yung padala mo next month. Yung utang natin, hindi pa nababayaran. Na-ospital ulit si Mama. Minsan gusto kong magkwento na pagod na ako rito. Gusto kong marinig man lang na namimiss niya ako o nagpapasalamat siya sa lahat ng sakripisyo ko. Pero bihira na yung mangyari. Kapag natatapos ang tawag namin, pakiramdam ko lalo lang akong mag-isa. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng mga pinggan, matapos ang dinner ni na Sir Khalid at Ma'am Farah, hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Tahimik lang akong nakayuko sa kusina habang pinupunasan ang luha ko para walang makakita. Pero maya-maya, may narinig akong boses mula sa likod ko. Jenny. Mabilis akong napalingon at nakita ko si Sir Khalid. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina habang tahimik akong pinagmamasdan. Sir, I'm sorry. Agad kong sabi habang pinupunasan ang mukha ko. Lumapit siya ng kaunti. Why are you crying? Umiling ako. Nothing, sir. I'm just tired. Tahimik lang siya sandali bago kumuha ng basong tubig at inilapag iyon sa harap ko. You work too much. I'm fine, sir. I can handle it. Tinitigan niya ako ng matagal. Hindi ko maintindihan, pero may kakaiba sa mga tingin niya nitong mga nakaraang buwan. Hindi iyon simpleng tingin ng amo sa kasambahay. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya mailabas. You always take care of everyone. Mahina niyang sabi. But who takes care of you? Parang biglang kumirot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sobrang tagal ko nang walang naririnig na concern mula sa ibang tao. Lalo na mula sa sarili kong asawa. Mula noon, mas lalo kong napansin si Sir Khalid. Tahimik siya. Pero maalaga sa paraan niyang hindi halata. Kapag napapansin niyang pagod ako, minsan siya pa mismo ang nagsasabi na magpahinga muna ako. Kapag may mabigat akong dala, kinukuha niya yon nang walang salita. Si Ma'am Farah naman mabait din sa akin. Hindi siya matapobre at hindi siya mahilig manigaw. Maganda siya, elegante at napakatahimik na babae. Pero habang tumatagal ako sa bahay nila, napapansin kong may lungkot sa pagitan nilang mag-asawa. Madalas ko silang makitang tahimik habang kumakain. Walang away, walang sigawan, pero parang may kulang sa relasyon nila. Isang gabi habang naghahain ako ng dinner, hindi sinasadyang narinig ko si Ma'am Farah. I'm sorry. Mahina lang pero malinaw kong narinig. Napabuntong hininga si Sir Khalid bago sumagot. It's not your fault, Farah. Hindi ko man lubos maintindihan noon. Ramdam kong may mabigat silang problema bilang mag-asawa.
Lumipas pa ang ilang linggo at mas lalo akong naging komportable kina Sir Khalid at Ma'am Farah. Pero kasabay noon, mas lalo ring bumibigat ang pakiramdam ko sa buhay ko bilang OFW. Isang gabi, tumawag ulit si Noel. "Jenny, kulang ulit yung pinadala mo." Napapikit ako. "Noel, kakapadala ko lang last week." Kulang nga. Paano tayo makakaahon nito? Ginagawa ko naman lahat dito. Wala naman akong sinasabing hindi, pero kailangan natin ng pera. Pagkababa ng tawag, pakiramdam ko para akong biglang nawalan ng lakas. Hindi ko na alam kung asawa pa ba ang tingin niya sa akin o simpleng provider na lang. Tahimik akong naupo sa sala habang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko na malayang naroon pala si Sir Khalid. "You cried again." Hindi yun tanong. Parang sigurado na siya. "I'm okay, sir." "You always say that." Dahan-dahan siyang umupo sa tapat ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil pakiramdam ko nababasa niya lahat ng lungkot ko. "Your husband does not appreciate you." Mabilis akong umiling. "No, sir. He's just stressed." Bahagyang ngumiti si Sir Khalid pero halatang hindi siya naniniwala. "Jenny, you are a good woman." Parang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Hindi dahil mali iyon, kundi dahil matagal ko nang hindi naririnig ang ganoong salita mula sa asawa ko. Maya-maya tumayo siya at marahang lumapit sa akin. "Can I ask you something?" "Yes, sir." Tahimik muna siya sandali bago nagsalita. "My wife cannot give me a child." Parang natigilan ako. We tried everything. Doctors, treatments, prayers. But nothing happened. Hindi ako agad nakasagot. Nakayuko lang ako habang nakikinig. Pagkatapos ay mas lumapit pa siya ng kaunti. "But when I look at you, I see life." Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. "Sir, I want you to carry my child, Jenny." Pakiramdam ko tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Nabitawan ko ang hawak kong baso at bumagsak iyon sa sahig. Nanginginig akong napaatras habang hindi makapaniwala sa sinabi niya. "Sir Khalid, I have a husband. I know. And I have a child. I know that too." Hindi ko alam kung matatakot ako o tatakbo palabas ng bahay. Pero nanatili akong nakatayo habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. "You will be rewarded. Your family will never suffer again." Napapikit ako. Biglang pumasok sa isip ko ang future ng anak ko, ang utang namin, ang gamot ng biyenan ko, at lahat ng gabing umiiyak ako dahil hindi sapat ang sahod ko. Tapos ngayon, nasa harap ko ang isang alok na kayang baguhin ang buhay naming lahat. Pero kapalit noon ay ang dangal ko bilang asawa. "Think about it carefully, Jenny." Mahina niyang sabi bago siya tuluyang umalis. Naiwan akong mag-isa sa sala habang nanginginig ang buong katawan ko. At nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang tanong na pilit kong iniiwasan. Hanggang saan ang kaya kong isakripisyo para sa pamilya ko? Hindi ko alam kung ilang gabi akong hindi nakatulog matapos ang alok ni Sir Khalid. Kahit anong pilit kong alisin sa isip ko ang sinabi niya, paulit-ulit pa rin yung bumabalik sa utak ko. Kapag naglilinis ako, naiisip ko. Kapag natutulog ako, naririnig ko pa rin ang boses niya. "I want you to carry my child, Jenny." Pakiramdam ko para akong may malaking kasalanang tinatago, kahit wala pa naman akong ginagawang mali. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakain ng sariling isip ko. Hindi lang dahil sa alok, kundi dahil sa realidad ng buhay ko. Mas dumadalas ang tawag ni Noel, pero mas lalo ring lumalamig ang pakikitungo niya sa akin. Isang gabi, habang nasa laundry area ako at nagtitiklop ng damit, tumawag siya. "Jenny, may problema tayo." Kinabahan agad ako. "Bakit? Ano na naman?" "Naospital si Mama. Kailangan ulit ng pera."
Napapikit ako habang napaupo sa maliit na upuan. Noel, kakapadala ko lang. Kulang pa rin. Hindi naman pwedeng pabayaan si Mama. Tinatry ko naman lahat dito. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Ano bang gusto mong gawin ko? Pagkababa ng tawag, tahimik akong umiyak. Hindi ko na alam kung pagod lang ba ako o tuluyan na akong nawawalan ng halaga bilang asawa. Ni minsan hindi niya ako tinanong kung okay pa ba ako rito. Kung masaya pa ba ako. Kung kaya ko pa ba. Habang umiiyak ako, may biglang nagsalita mula sa likod ko. You cried because of him again. Nagulat ako nang makita si Sir Khalid sa may pintuan. Hindi ko alam kung gaano katagal na pala niya akong nakikita. Mabilis akong tumayo. I'm sorry, sir. Why are you apologizing? Hindi ako nakasagot. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang halos isang hakbang na lang ang layo namin. Ramdam ko agad ang kakaibang kaba sa dibdib ko. You always look lonely, Jenny. I'm okay, sir. No, you are not. Hindi ko maintindihan kung bakit parang mas nakikilala pa ako ng ibang lalaki kaysa sa sarili kong asawa. Maya-maya, tumingin siya diretso sa mga mata ko. Did you think about my offer? Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sir! You don't have to answer now. Tahimik lang ako habang pilit iniiwas ang tingin ko sa kanya. You deserve a better life, Jenny. Your child deserves a better future. Napapikit ako dahil iyon mismo ang kahinaan ko. Anak ko. Bigla niyang hinawakan nang marahan ang kamay ko. Mainit ang palad niya at sobrang lambot ng pagkakahawak na parang ayaw niya akong takutin. You sacrifice everything for people who don't even see your pain. Parang biglang nanghina ang tuhod ko sa narinig ko. Kasi totoo yon. Pag alis niya, naiwan na naman akong magulo ang isip. Kinabukasan, mas lalo kong iniiwasan si Sir Khalid. Kapag papunta siya sa sala, lumilihis ako ng daan. Kapag naririnig ko ang boses niya, bigla akong kinakabahan. Pero mahirap umiwas kapag iisang bahay lang ang ginagalawan namin. Isang gabi habang naghahanda ako ng tsaa para kina Sir Khalid at Ma'am Farah, biglang nagsalita si Ma'am. Jenny, sit down for a moment. Nagulat ako pero sumunod ako. Tahimik muna kaming tatlo, hanggang sa si Ma'am Farah mismo ang nagsalita. Khalid told me about his conversation with you. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Ma'am, I'm sorry. Umiling siya. You did nothing wrong. Hindi ako makapagsalita habang magkahalong hiya at kaba ang nararamdaman ko. Mahinang huminga si Ma'am Farah bago siya tumingin sa akin. I cannot give my husband a child. Ramdam ko agad ang sakit sa boses niya. We tried for many years. I prayed every night. But maybe this is not Allah's plan for me. Tahimik lang ako habang nakayuko. Then she softly said, If you accept, I will not hate you. Parang lalo akong nabigatan. This is not betrayal for us, dagdag ni Sir Khalid. This is an agreement. Napatingin ako kay Ma'am Farah. Akala ko makikita ko ang galit sa mukha niya, pero kabaliktaran. Lungkot at pagtanggap ang nakikita ko. Jenny, mahinang sabi ni Ma'am, you can help us become a family. Pagbalik ko sa kwarto ko, halos hindi ako makahinga. Pakiramdam ko unti-unti nang bumibigay ang konsensya ko. Pinilit kong magdasal pero magulo ang isip ko. Sa isang banda, alam kong mali ito. Pero sa kabilang banda, ilang taon na akong nagsasakripisyo habang unti-unti namang nawawala ang pagmamahal sa pagitan namin ni Noel. Ilang gabi pa ang lumipas bago muling kinausap ako ni Sir Khalid. Tahimik akong nagliligpit ng dining table nang maramdaman kong may tao sa likod ko. Paglingon ko, siya na naman. You are avoiding me. I'm just busy, sir. Bahagya siyang ngumiti. Look at me, Jenny. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. You are scared because part of you wants to say yes. Parang tumigil ang paghinga ko.
Sir, please. I can see it in your eyes. Hindi ko alam bakit hindi ako makaalis sa pagkakatayo ko. Parang may kung anong humihila sa akin palapit sa kanya. You are tired of suffering. Napaluha ako bigla. Hindi ko na napigilan. Mabilis niyang hinawakan ang magkabilang braso ko. Hey, don't cry. I'm trying to be strong, sir. You've been strong for too long. Parang may malaking pader sa loob kong unti-unting bumagsak. Bigla akong napaiyak sa harap niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, may yumakap sa akin ng hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil gusto niya akong pagaanin. Mahigpit pero maingat ang yakap ni Sir Khalid. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang amoy ng pabango niya, ang marahan niyang paghaplos sa likod ko habang umiiyak ako sa dibdib niya. It's okay, Jenny. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganon, pero unti-unti kong naramdaman na hindi na lang awa ang tingin niya sa akin. At natatakot akong aminin na may parte sa akin na nagsisimula ng maghanap ng init mula sa kanya. Dahil habang nakayakap siya sa akin, unti-unti kong nararamdaman ang paglaki ng batota niya. Nang gabing yon, bago siya umalis, marahan niyang hinawakan ng baba ko para mapatingin ako sa kanya. If you say yes, I will take care of you. At sa unang pagkakataon, hindi ko agad nagawang tumanggi. Doon ko unang naramdaman na malapit na akong bumigay. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang nagsimulang bumigay kay Sir Khalid. Siguro noong gabing niyakap niya ako habang umiiyak ako. O baka noong mga panahong pakiramdam ko, mas nakikita niya ang halaga ko kaysa sa sarili kong asawa. Simula noon, mas lalo akong naging magulo. Kapag naririnig ko ang boses niya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kapag malapit siya, hindi ko maintindihan kung bakit parang nanghihina ang tuhod ko. Ilang araw akong umiwas, pero parang mas lalo lang akong hinahabol ng sariling damdamin ko. Isang gabi, habang nag-ayos ako ng dining table, matapos matulog si Ma'am Farah, naramdaman kong may taong nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, si Sir Khalid. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Suot niya ang puting damit niyang madalas isuot sa bahay at kahit seryoso ang mukha niya, ramdam ko ang init ng tingin niya. You've been avoiding me again. Mahinahon niyang sabi. Napayuko ako. I'm trying to do the right thing, sir. Dahan-dahan siyang lumapit. And what is the right thing, Jenny? Continuing to suffer for people who only remember you when they need money? Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko direktang tinamaan ang puso ko. Sir, I have a husband. But does he still love you the way you deserve? Parang biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit mas masakit marinig ang totoo mula sa ibang tao. Tahimik kaming dalawa sa sala habang mahina ang ilaw sa paligid. Ramdam ko ang kaba habang palapit siya ng palapit sa akin. Look at me, Jenny. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Ang mga mata niya kalmado pero punong-puno ng pagnanasa at emosyon na pilit niyang pinipigilan. I can take care of you, mahina niyang sabi. You don't have to carry everything alone anymore. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ulit ang luha ko. I'm tired, sir. Halos pabulong kong sabi. Bigla niyang hinawakan ang pisngi ko at marahan yung hinaplos. Mainit ang palad niya at parang doon ko unang naramdaman kung gaano ako katagal ng uhaw sa lambing at pag-aaruga. Jenny, mahina niyang bulong habang nakatitig sa labi ko. Dapat umatras ako noon. Dapat umalis ako. Pero hindi ko nagawa. Pakiramdam ko parang unti-unting nawawala lahat ng depensang itinayo ko sa loob ng maraming taon. Nang marahan niyang ilapit ang mukha niya sa akin, wala na akong lakas para pigilan pa iyon. Nagdikit ang mga labi namin at doon ko unang naramdaman ang init na matagal ko nang hindi nararamdaman bilang babae. Mahina noong una ang halik niya, parang binibigyan niya ako ng pagkakataong umatras. Pero nang hindi ako kumawala, mas lalo siyang naging mapusok.
Napahawak ako sa dibdib niya habang mahigpit niya akong niyayakap palapit sa kanya. Ramdam ko ang lakas ng katawan niya at ang init ng paghinga niya sa balat ko. "Tell me to stop and I will," bulong niya habang magkadikit pa rin ang noo namin. Pero imbes na tumanggi, napapikit lang ako. At doon ko naramdaman na tuluyan na akong bumibigay. Dahan-dahan niya akong inalalayan paupo sa sofa habang hindi nawawala ang mga labi niya sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko sa kaba at guilt. Pero kasabay noon ay ang init na matagal ko nang ikinukubli sa sarili ko. Parang bawat haplos niya ay unti-unting sumisira sa konsensya ko. Marahan niyang hinaplos ang bewang ko habang paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan ko. "Jenny." Parang matutunaw ako sa paraan ng paghawak niya sa akin. Hindi iyong katulad ng nakasanayan ko kay Noel noon. Kay Sir Khalid. Pakiramdam ko gusto niya akong maramdaman, gusto niya akong alagaan, gusto niya akong sambahin bilang babae. Napahigpit ang hawak ko sa balikat niya nang marahan niyang halikan ang leeg ko. Napakagat ako sa labi habang pilit kong pinipigilan ang mahinang ungol na gustong kumawala sa bibig ko. Naramdaman kong dahan-dahan niyang pinasok ang batota niya sa pechay ko admin, pero nung una bigla akong napaatras dahil malaki ang batota ni Sir. Ramdam ng buong katawan ko ang batota niya habang labas-pasok ito sa kuweba ko. Hanggang sa hindi ko na napigilan at bigla na lang akong umibabaw kay Sir habang nilalamas at dinidilaan niya ang dibdib ko. "You're beautiful," bulong niya. "So beautiful." At sa gabing iyon, tuluyan kong nilampasan ang linyang pilit kong iniingatan bilang asawa. Hindi ko na maalala kung paano kami napunta sa silid niya. Ang malinaw lang sa akin ay ang init ng mga kamay niya sa balat ko at ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang ako lang ang babaeng nakikita niya sa mundo. Nanginginig ako habang marahan niya akong hiniga sa kama. "Don't be afraid," bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. "I'll take care of you tonight." At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong babae ulit ako. Hindi OFW, hindi provider, hindi katulong, kundi isang babaeng hinahangaan at ninanais. Kinabukasan, pagmulat ko ng mga mata ko, unang bumungad sa akin ang kisame ng kwarto ni Sir Khalid. Bigla akong kinabahan at mabilis na napabangon. Katabi ko pa rin siya, mahimbing ang tulog, habang nakayakap ang isang braso niya sa bewang ko. Doon tuluyang nag-sink in sa akin ang lahat ng nangyari. May ginawa na akong hindi ko na mababawi pa. Mabilis akong bumangon at nagbihis habang nanginginig ang mga kamay ko. Pagharap ko sa salamin, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Namumugto ang mga mata ko pero may kakaibang ningning doon na ayaw kong aminin. Para akong nahihiya sa sarili ko dahil sa kabila ng guilt, may parte sa akin na nasarapan sa gabing nangyari. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Ma'am Farah sa dining area. Akala ko magagalit siya o sisigawan ako. Pero kabaliktaran ang nangyari. Tahimik lang niya akong tiningnan bago marahang nagsalita. "Sit down, Jenny." Nanginginig akong umupo sa harap niya. Hindi ako makatingin ng diretsyo. "Ma'am, I'm sorry." Mahina siyang ngumiti, pero halatang may lungkot sa mga mata niya. "There's no need to apologize." Napatingin ako sa kanya. "I already accepted this the moment Khalid talked to you." Mas lalo akong nahiya. Hindi ko maintindihan kung paano niya natitiis ang sitwasyon namin. "I know my husband," dagdag niya. "And I know he already cares about you." Parang lalo akong nilamon ng guilt. Mula noon, tuluyan nang nagbago ang lahat sa bahay na yon. Sa umaga, domestic helper pa rin ako. Pero sa gabi, unti-unti na akong nagiging babae ni Sir Khalid. Kapag tahimik na ang buong bahay, pinapatawag niya ako sa silid niya. At kahit pilit kong nilalabanan ang konsensya ko, kusang bumibigay ang katawan ko sa kanya sa bawat hawak at halik niya. Mas naging maalaga rin siya sa akin. Minsan, dinadalhan niya ako ng pagkain kapag hindi ako nakakain ng maayos.
Kapag napapagod ako, siya pa mismo ang nagsasabi na magpahinga ako. At habang tumatagal, mas lalo akong nalilito dahil hindi ko alam kung awa lang ba yun o may damdamin na talaga siyang nabubuo para sa akin. Pero kasabay ng init at lambing na natatanggap ko mula kay Sir Khalid, mas lalo namang bumibigat ang konsensya ko tuwing kausap ko si Noel. Isang gabi, tumawag siya habang nasa kwarto ako. "Jenny, miss ka na ng anak mo." Napapikit ako habang pinipigilan ng pag-iyak. "Miss ko na rin kayo." Mahina akong napahawak sa dibdib ko dahil ilang minuto bago tumawag si Noel, nasa bisig pa ako ni Sir Khalid. At doon ko unang naisip ang tanong na kinatakutan ko. Paano kung hindi lang katawan ko ang tuluyang bumigay? Paano kung pati puso ko unti-unti nang nahuhulog sa ibang lalaki? Lumipas ang mga linggo at tuluyan nang nagbago ang buhay ko sa bahay nina Sir Khalid at Ma'am Farah. Hindi ko na alam kung kailan nagsimulang mawala ang dating hiya at takot ko kay Sir Khalid. Ang dating simpleng paghawak niya sa kamay ko ngayon ay parang normal na lang. Ang dating bawal na pagtingin namin sa isa't isa ngayon ay puno na ng lihim na pagnanasa at emosyon na hindi na namin kayang itanggi. Sa umaga, normal ang lahat. Ako pa rin ang domestic helper na tahimik na naglilinis at nag-aasikaso ng bahay. Pero pagsapit ng gabi, ibang Jenny na ako. Kapag naririnig ko na ang mahinang katok ni Sir Khalid sa pintuan ng kwarto ko, bumibilis agad ang tibok ng puso ko. At kahit alam kong mali, kusa na akong sumusunod sa kanya. Isang gabi, pagpasok ko sa silid niya, nadatnan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama habang tahimik akong pinagmamasdan. Malamlam ang ilaw sa kwarto at tanging mahina lang na music mula sa speaker ang maririnig. Hindi siya agad nagsalita. Dahan-dahan lang siyang tumayo at lumapit sa akin. "You're nervous again," mahina niyang sabi habang hinahaplos ang braso ko. "I don't know why, sir." Bahagya siyang ngumiti. "Because you still try to fight what you feel." Hindi ako nakasagot. Kasi totoo yon. Kahit ilang beses na akong bumigay sa kanya, may parte pa rin sa akin na pilit lumalaban. Pero habang tumatagal, mas lalo lang akong nangihina kapag nasa harap ko siya. Marahan niyang hinawakan ang bewang ko at inilapit ako sa kanya. Ramdam ko agad ang init ng katawan niya. "Look at me, Jenny." Dahan-dahan akong napatingin sa kanya at halos mawala ang paghinga ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang ako lang ang babae sa mundo sa mga sandaling iyon. Hindi nagtagal. Marahan niyang hinalikan ng noo ko pababa sa pisngi hanggang sa labi ko. Napapikit ako habang unti-unti akong natutunaw sa bawat halik niya. Mas mabagal iyon kaysa dati. Mas maalaga. Mas mapangangkin. Ang mga kamay niya dahan-dahang dumudulas sa likod ko habang mas humihigpit ang yakap niya sa akin. Ramdam ng buong katawan ko ang unti-unting paglaki at tigas ng batota ni Sir. Hanggang sa hinawakan ko ito habang patuloy niya akong hinahalikan. "You're beautiful." Bulong niya sa pagitan ng mga halik. "Every time I touch you, I want you even more." Napahawak ako sa dibdib niya habang pilit kong pinipigilan ang mahihinang tunog na gustong kumawala sa bibig ko. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawang palabasin ang parte ng sarili kong matagal ko nang itinago. Marahan niya akong inalalayan paupo sa kama habang hindi nawawala ang tingin niya sa akin. Ang bawat haplos niya parang unti-unting sumusunog sa natitira kong konsensya. Nang marahan niyang halikan ang leeg ko, napakapit ako sa balikat niya habang nanginginig ang katawan ko sa init na nararamdaman ko. "Relax, Jenny." Mahina niyang bulong. "Let me take care of you." Dahan-dahan niyang hinahalikan ako pababa hanggang sa kinain niya bigla ang pechay ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang ginagawa niya yon, admin, dahil first time sa buong buhay ko ang ma-experience yon. Umuungol na ako sa sobrang sarap, admin. Basang-basa na ang pechay ko hanggang sa dahan-dahan niyang pinasok ang malaki
at mataba niyang batota. Hindi ko na idedetalye pa ang mga sumunod na pangyayari, ngunit sa bawat gabing magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman na hindi na lang ito simpleng kasunduan. Unti-unti nang may damdaming nabubuo sa pagitan naming dalawa. Pero kasabay ng init at saya na nararamdaman ko kay Sir Khalid, mas lalo namang bumibigat ang guilt sa dibdib ko. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, bigla akong nahilo. Napahawak ako sa gilid ng mesa habang umiikot ang paningin ko. Maya-maya, mabilis akong tumakbo sa banyo at doon nagsuka. Paglabas ko ng banyo, nadatnan ko si Ma'am Farah na nakatingin sa akin. Tahimik lang siya habang hawak ang isang basong tubig. "You don't look well," sabi niya. "I'm okay, ma'am. Maybe just tired." Pero hindi siya umalis. Tinitigan niya ako ng matagal na parang may iniisip. Ilang araw pa ang lumipas at mas lalo akong madaling mapagod. Madalas din akong nahihilo at nawawalan ng gana sa pagkain. Habang tumatagal, unti-unting sumisiksik sa isip ko ang posibilidad na matagal ko nang kinatatakutan. Isang gabi habang mag-isa ako sa kusina, lumapit si Ma'am Farah sa akin. Tahimik siyang umupo sa tabi ko bago marahang nagsalita. "Jenny, are you pregnant?" Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakasagot. Napahawak lang ako sa tiyan ko habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata ko. Mahina siyang huminga. "I know the signs." Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Halo-halo na ang nararamdaman ko noon. Takot, guilt, kaba, at kung bakit hindi ko maintindihan, may maliit na parte sa akin na masaya. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko, mainit at maingat. "Don't be afraid," mahina niyang sabi. "If there's a baby, we will love him." Mas lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Kinagabihan, sinabi ni Ma'am Farah kay Sir Khalid ang hinala niya. Pagkarinig niya noon, halos hindi maipinta ang saya sa mukha niya. Mabilis niya akong nilapitan at mahigpit akong niyakap. "Are you serious?" Halos pabulong niyang tanong habang nakatitig sa akin. Hindi ako makasagot. Napaiyak lang ako habang nakayuko. Marahan niyang hinawakan ng mukha ko at hinalikan ng noo ko. "You have no idea how happy you made me." Sa unang pagkakataon, simula nang makilala ko siya, nakita kong parang nabunutan siya ng napakalaking tinik sa dibdib. Mula noon, mas lalo akong inalagaan ni na Sir Khalid at Ma'am Farah. Hindi na nila ako pinapayagang gumawa ng mabibigat na trabaho. Si Ma'am Farah mismo ang nagdadala ng pagkain ko, minsan habang si Sir Khalid naman halos araw-araw hinahaplos ang tiyan ko, kahit hindi pa naman halata. "My child is there," mahina niyang bulong minsan habang magkahawak kami. At sa bawat sandaling ganoon, mas lalo akong nalilito. Dahil habang tumatagal, pakiramdam ko nagiging pamilya na nila ako. Pero bawat tawag ni Noel mula sa Pilipinas, parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa konsensya ko. "Jenny, excited na kaming umuwi ka?" Napapikit ako habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. "Konting tiis na lang, Noel." Hindi niya alam na habang kausap ko siya, dala-dala ko na ang anak ng ibang lalaki. Isang gabi matapos matulog si Ma'am Farah, nasa balkonahe ako habang tahimik na umiiyak. Lumapit si Sir Khalid mula sa likod at marahang niyakap ako. "Why are you crying?" "I feel guilty." Marahan niyang hinalikan ang buhok ko. "You gave life to people who lost hope. There's nothing to be ashamed of." Pero kahit anong sabihin niya, hindi ko pa rin mapatahimik ang konsensya ko. Dahil habang lumalaki ang batang dinadala ko, mas lalo kong naiisip ang isang tanong na kinakatakutan kong sagutin. Kapag dumating ang araw na kailangan ko ng pumili, sino ba talaga ang tunay kong pamilya? Lumipas ang mga buwan at habang palaki ng palaki ang tiyan ko, mas lalo namang bumibigat ang puso ko. Sa bawat pagising ko sa umaga, dalawang buhay ang naiisip ko.
Ang pamilyang naghihintay sa akin sa Pilipinas at ang pamilyang unti-unting nabubuo rito sa Qatar. Minsan habang nakatingin ako sa salamin at hinahaplos ang tayan ko, hindi ko na alam kung sino ba talaga ako. Off-the-wall ba na nagsasakripisyo para sa pamilya o isang babaeng tuluyang naligaw dahil sa pangangangailangan at lungkot. Mas naging maalaga si Sir Khalid habang palapit ng palapit ang panganganak ko. Halos ayaw niya na akong kumilos. Kapag nakikita niya akong naglilinis, agad niya akong pinapahinto. Sit down, Jenny. Let someone else do it. Minsan siya pa mismo ang naghahanda ng pagkain ko habang si Ma'am Farah naman ang nag-aayos ng mga gamit ng sanggol. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, hindi ko maiwasang maramdaman na parang pamilya na talaga kami. At iyon ang mas lalong nagpapabigat sa dibdib ko. Isang gabi habang inaayos ni Ma'am Farah ang maliit na crib sa nursery room, tahimik niya akong tinawag. Jenny, come here. Lumapit ako at tahimik na tumabi sa kanya. Napakaganda ng kwarto ng bata. Kulay puti at beige ang paligid. May maliliit na stuffed toys at mga bagong biling damit ng sanggol. Marahan niyang hinaplos ang crib habang nakangiti. This child will be loved very much. Napayuko ako dahil hindi ko alam kung bakit gusto kong umiyak ng mga sandaling iyon. Ma'am, mahina kong sabi. Humarap siya sa akin at marahan akong hinawakan sa kamay. I know this is difficult for you, but no matter what happens, thank you for giving us this chance to become parents. Hindi ako agad nakasagot kasi sa totoo lang, habang lumalaki ang batang dinadala ko, mas lalo ko rin siyang minamahal bilang ina. At iyon ang pinakakinatatakutan ko. Dahil alam kong darating ang araw na maaring kailanganin ko siyang iwan. Madalas pa ring tumawag si Noel sa akin mula sa Pilipinas. Habang tumatagal, mas excited siya sa pag-uwi ko. Jenny, konting ipon na lang makakauwi ka na rito. Miss na miss ka na namin. Kapag naririnig ko ang boses ng anak namin, halos madurog ang puso ko. Mama, uwi ka na. At bawat beses na maririnig ko yon, kailangan kong pigilan ang pag-iyak dahil hindi nila alam ang totoong nangyayari sa akin. Isang gabi matapos ang tawag ni Noel, tahimik akong umiiyak sa balkonahe nang lumapit si Sir Khalid. Hindi na siya nagsalita agad. Marahan niya lang akong niyakap mula sa likod habang nakapatong ang kamay niya sa tiyan ko. You're thinking about leaving again, mahina niyang sabi. Napapikit ako habang tumutulo ang luha ko. I don't know what to do anymore, sir. Dahan-dahan niya akong hinarap sa kanya. Stay with us. Parang tumigil ang tibok ng puso ko sa narinig ko. Sir, you don't have to go back if you don't want to. We can give you a good life here. The baby needs you. I need you. Ramdam ko ang bigat ng boses niya habang nakatingin siya diretso sa mga mata ko. At doon ko unang naramdaman na hindi na lang ito tungkol sa bata. May parte na ng puso niya ang nakakapit sa akin. Pero paano naman si Noel? Paano ang anak ko sa Pilipinas? Ilang araw matapos noon, madaling araw nang bigla akong magising dahil sa matinding sakit ng tiyan ko. Napahawak ako agad sa kama habang hirap huminga. Maya-maya, may mainit na likidong dumaloy sa hita ko at doon ako tuluyang kinabahan. Sir Khalid! Nanginginig kong tawag. Mabilis siyang nagising at agad lumapit sa akin. Jenny, what's wrong? I think it's time. Halos magpanik siya habang tinatawag si Ma'am Farah. Ilang minuto lang, mabilis na kaming bumiyahe papunta sa ospital. Habang nasa sasakyan kami, hawak-hawak ni Sir Khalid ang kamay ko. Hindi niya yun binibitawan kahit nanginginig na rin siya sa kaba. It's okay, Jenny. I'm here. Pero habang papalapit kami sa ospital, pakiramdam ko parang mas lalo akong dinudurog ng sitwasyon ko. Hindi lang dahil manganganak na ako, kundi dahil alam kong pagkatapos nito, wala nang babalikan ang dating buhay ko. Mahaba at masakit ang labor ko.
Halos mawalan ako ng lakas sa kakaiyak at kakasigaw. Nasa tabi ko lang sina Sir Khalid at Ma'am Farah buong oras. Si Ma'am Farah ang nagpupunas ng pawis ko habang si Sir Khalid naman mahigpit na hawak ang kamay ko. At pagkatapos ng ilang oras na halos hindi ko nakayanin, narinig ko rin ang malakas na iyak ng sanggol. It's a boy. Parang huminto ang mundo ko. Napaiyak ako agad habang inilalapit sa akin ang bata. Nang makita ko ang mukha niya, halos madurog ang puso ko. Kamukhang kamukha siya ni Sir Khalid. Ang ilong, ang labi, kahit ang mga mata. My son. Mahinang bulong ni Sir Khalid habang halos manginig sa tuwa. Si Ma'am Farah umiiyak din habang marahang hinahaplos ang sanggol. He's beautiful. At ako, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o tuluyang mawawasak. Habang yakap ko ang anak na isinilang ko, saka ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ito simpleng kasunduan lang. Hindi lang ito tungkol sa pera. Isa na itong buhay na nabuo mula sa kasalanan, pangungulila, at damdaming hindi namin napigilan. Pagbalik namin sa bahay, mas lalo kong naramdaman ang sakit. Tuwing maririnig kong tinatawag ni Sir Khalid na may son ang bata, para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Dahil alam kong anak ko rin siya, dugo ko rin siya. Pero alam ko ring may isa pa akong anak sa Pilipinas na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ko. Isang gabi habang tulog ang sanggol, tahimik akong nakaupo sa nursery habang umiiyak. Lumapit si Ma'am Farah at tumabi sa akin. You love him very much, don't you? Mahina niyang tanong. Tumango ako habang tuloy-tuloy ang luha ko. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. No one can replace you as his mother. But please know, we will love him with everything we have. Mas lalo akong napaiyak dahil alam kong totoo yun. Ngayon, admin, nandito ako sa sitwasyong hindi ko na alam kung paano tatakas. Mahal ko pa rin si Noel at ang anak namin sa Pilipinas. Malaki-laki na rin ang naipon ko. Pero hindi ko rin kayang basta iwan ang batang isinilang ko rito. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan habang tumatagal. May parte ng puso kong naiwan na rin kay Sir Khalid. Kung uuwi ako sa Pilipinas, kailangan kong iwan ang anak ko rito habang daladala ang sikreto habang buhay. Pero kung mananatili naman ako rito, mawawala sa akin ang unang pamilyang minsang pinangakuan kong babalikan. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang tanong na hindi ko masagot. Ano ba talaga ang tamang piliin ng isang babaeng katulad ko? Ang pamilyang matagal nang naghihintay? O ang bagong buhay na ako mismo ang tumulong bumuo? Nakakalungkot isipin na may mga OFW na kagaya ni Jenny na unti-unting nauubos habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Habang masaya ang pamilya sa natatanggap na pera, hindi nila nakikita ang lungkot, pagod, at emosyonal na laban ng taong nasa abroad. Kaya minsan, may mga desisyong nabubuo dahil sa sobrang pangungulila at kahinaan ng puso. Kayo mga kabayan, ano ang masasabi nyo sa naging desisyon ni Jenny? Tama ba na pinili niyang gawin yon alang-alang sa kinabukasan ng pamilya niya? O kahit gaano kahirap ang buhay, mali pa rin ang tumawid siya sa linya bilang asawa? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, ano ang pipiliin niyo? Uuwi ba kayo sa Pilipinas para ayusin ang unang pamilya o mananatili kayo sa bagong buhay na nabuo ninyo sa ibang bansa? Gusto naming marinig ang opinyon ninyo kaya mag-comment lang kayo ng maayos at respetuhan tayo mga kabayan. At syempre, gusto rin naming malaman kung saan parte ng mundo ninyo pinapanood ang video na ito. Kayo ba ay nasa Saudi, Qatar, Dubai, Kuwait, Hong Kong, Singapore, Canada o ibang bansa? I-comment ninyo kung saan kayo nanonood para mabati natin ang ating mga kababayang OFW sa iba't ibang sulok ng mundo. At kung gusto ninyo pa ng mas matitinding OFW stories na puno ng sikreto, drama at emosyon,
Panoorin niyo rin ang isa pa nating kwento na pinamagatang Maluwag na ang petsay ng asawa ko pagbalik mula Saudi. Siguradong mapapaisip din kayo sa matinding revelasyon sa kwentong ito. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanan. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.